Mabiyayang umaga mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito po tayo sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion. And our today's word in which we need to agree, believe, claim, and declare as what I repeatedly say, hindi po sapat na ang salita ng Diyos ay atin lamang binabasa, atin lamang pinag-aaralan, atin lamang pinapakinggan. Kailangan po natin itong sang-ayunan ng buong puso, sampalatayanan ng buong puso, angkinin ng buong puso at ideklara ng buong puso. Nang magkagayon, ito ay magkaroon ng kapangyarihan at manifestation sa ating mga buhay. Let us read here in 1 Corinthians 6:19 to 20, Tagalog ang Biblia. O hindi baga ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos at hindi kayo sa inyong sarili, sapagkat kayo'y binili sa halaga. Luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos. And in Amplified Version, 1 Corinthians 6:19 to 20, do you not know that your body is the temple, the very sanctuary of the Holy Spirit who lives within you, whom you have received as a gift from God? You are not your own. You were bought with a price, purchased with a preciousness, and paid for, made His own. So then, honor God and bring glory to Him in your body. Mapagpala po ang salita ng Diyos na ating pagbubulayan ngayon mga kapatid. We all know na ang author po ng book of 1 Corinthians is no other than Apostle Paul himself. And Apostle Paul known as a man of revelation dahil sa kadakilaan at kayamanan ng mga kapahayagan ng Diyos na ipinagkaloob sa kaniya. And Apostle Paul wrote almost 1/3 of the New Testament books, and his epistles and letters known as Pauline epistles, and some of them known as pastoral epistles, prison epistles, and general epistles. And this was his first letter or epistle sa mga mananampalataya sa Korinto o sa mga iglesia na nasa Korinto, mga kapatid, na ang wika po ni Pablo, hindi baga ninyo nalalaman na ang inyong katawan, which refer to the physical body, ay templo. At ang sabi nga po kanina mga kapatid ng Amplified, sanctuaryo ng Espiritu Santo na nanahan sa inyo o nasa inyo mga kapatid. Dahil the moment we receive our Lord Jesus Christ, we have the Holy Spirit in our hearts. And that very moment, ang ating katawan o ang ating puso ay naging sanctuaryo ng banal na Espiritu. At ang sabi po dito mga kapatid, hindi na tayo ang owner ng ating mga katawan. Dahil kung sino po yung owner, mga kapatid, siya po ang may karapatan sa kanyang binili mga kapatid. At dito, sinasabi po ni Apostle Paul that we have been bought with the precious blood of our Lord Jesus Christ. Ang pinakamataas na halaga ang ibinayad sa bawat isa sa atin. Kaya we own no longer ourselves. Hindi na po tayo ang nagmamay-ari sa ating katawan, kundi ang Diyos. And again, kung sino po ang nagmamay-ari, siya po ang may karapatan sa kanyang binili. Kaya dagdag pa ho ni Paul, luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Maganda po ang pagkasabi mga kapatid sa English na sabi po doon mga kapatid, honor God and bring glory to Him in your body. So because we have been bought by the precious blood of our Lord Jesus Christ, ano ang gagawin natin sa ating katawan? Then we will give honor and glory to our God. That's why our today's message entitled, we are the sanctuary of the Holy Spirit. Put in mind, brethren in Christ, na ikaw, ako, tayong lahat na mga anak ng Diyos, born again, Kristyano at mananampalataya,
ay tayo ang sanktuaryo ng banal na Espiritu. Tayo ang templo ng banal na Espiritu. Tayo ang iglesia ng Panginoon, mga kapatid. Hindi po building, hindi po relihiyon, hindi po denominasyon. Uulitin ko lamang po, ang pag sinasabi pong iglesia ng Diyos o iglesia na ni Kristo, ito po ay ang mga taong binago ng Diyos ang kanilang buhay. Ito po ang mga mananampalataya, born again Kristiyano at anak po ng Diyos. Again, we have been bought with the precious blood of our Lord Jesus Christ, and hindi na po tayo nagmamay-ari ng ating mga sarili, kaya ang ating katawan, ang ating puso ay sanktuaryo ng banal na Espiritu dahil dito po nananahan ang banal na Espiritu. And our today's promises, we are going to acronym the word ODS, O-D-D-S, Brethren in Christ, at ito po ang dapat nating tandaan. Kasi alam nyo po, way back then, kapag binili tayo bilang alipin, or way back then, kapag binili ang isang alipin ay walang karapatan sa kanyang sarili, kundi ang may karapatan ay ang nakabili sa kanya. Alam naman po natin, dati mga kapatid, nung mag-fall si Adam, ay yung karapatan natin ay napunta kay Satanas. So, kinakailangan na ang Diyos ay magbayad sa malaking halaga. At alam niyo po kung anong halaga na yon? Mismo ang buhay ng ating Panginoon, mismo ang dugo ng ating Panginoon. At binayaran tayo sa malaking halaga, mga kapatid. Kaya ngayon, tayo ay naging templo, naging sanktuaryo at naging iglesia ng Diyos, mga kapatid, ng banal na Espiritu. Then, first point, we're bought with a price to be His own place. Tayo ay binili para maging kanyang lugar at maging kanyang pagmamay-ari. Naalaala ko tuloy ang isang kwento, mga kapatid, na ang isang kalabaw, iyan po ay mayroong taling lubid. At kung ano lang yung haba ng lubid, yun lang po ang pwedeng mapuntahan, of course, ng kalabaw. Kumbaga, limitado siya doon sa lubid na tali sa kanya. Then, one day, mayroong isang usa na patalon-talon. Ibig sabihin, ang usa ay wala siyang tali. Siya po ay malaya. At tinutuyan niya ang kalabaw. Sabi niya, ikaw, kung hanggang saan lang ang hangganan ng iyong lubid, hanggang doon ka lang. Samantala ako, I can go anywhere, sabi niya. So, ngayon, day after day, kanya pong tinutuya ang kalabaw sa gayong pangungusap, mga kapatid. Then, after a week, nabaril ang usa. At na-realize po ng kalabaw, kaya po pala nabaril ang usa dahil no one owns sa dear brethren in Christ. At ang sabi ng kalabaw, ang tali pala ay palatandaan na mayroong nagmamay-ari sa akin at hindi ako pwedeng galawin ng sino paman dahil may nagmamay-ari sa akin. Gayon din tayo, mga kapatid. Ang Holy Spirit na nananahan sa atin ay tatak ng Diyos. Palatandaan na tayo ay kanyang pagmamay-ari. At again, tayo ay binili sa malaking halaga, walang iba kundi ang dugo ng ating Panginoon Kristo na dumanak sa krus ng Kalbaryo, at ang kapalit nito ay ang buhay ng ating Panginoon upang tayo ay maging kanyang pagmamay-ari. Of course, brethren in Christ, tayo ngayon na pagmamay-ari ng Diyos ay wala na po tayong karapatan sa ating mga sarili. Kaya nga sinasabi ng iba, mga kapatid, na ako ang may karapatan. No, we have been bought with the precious blood of our Lord Jesus Christ. At hindi na po tayo ang nagmamay-ari, kundi ang Diyos, kung ano man ang ibigin ng Diyos dahil tayo ay kanyang pagmamay-ari, then yun po ang dapat nating gawin, mga kapatid. Kasi ang Diyos ay hindi pwedeng
makagalaw, hindi pwede siyang makakilos hanggat hindi niya muna maging pagmamay-ari ang isang bagay. Second point, we're bought with a price to be His domain place. Alam niyo po, pag sinasabing domain, ito po yung area at ito po yung lugar na nasasakupan ng ating Panginoon. Ang ating buhay ay nasasakupan ng ating Panginoon. There was, again, a story na minsan may nag-anyaya raw kay Jesus sa kanyang tahanan at pagdating sa kanilang tahanan, pinatuloy ang Panginoon sa kanyang sala at doon ay pinanatili ang Panginoon. Pagdakay ay mayroong mga hold-upper, pumasok sa kanyang kwarto at nilooban at pinagnakawan. At pagkaalis ng magnanakaw ay sinumbatan ng may-ari ng bahay, ang Panginoon. At ang wika ng may-ari ng bahay sa Panginoon, Panginoon, pinatuloy kita, subalit hindi mo man lamang ako ipinagtanggol doon sa mga magnanakaw. Ang sagot ng Panginoon, anak, tandaan mo, kung saan mo lang ako binibigyan ng karapatan, ay doon lang ako pwedeng kumilos. Binigyan mo lang ako ng karapatan at pinatuloy mo lang ako sa sala at hindi mo ako pinatuloy sa iyong kwarto. So anong implication nito mga kapatid? Tandaan po natin, pag pinatuloy natin ang Panginoon sa ating mga buhay ay hindi lamang sa isang aspeto. Dapat patuloyin natin ang Panginoon sa lahat ng aspeto ng ating buhay para ang Panginoon ay may karapatan sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Because kung saan lamang natin siya ipipermit, doon lamang po siya makakakilos, mga kapatid. And again, our lives, our bodies, brethren in Christ, were bought with the precious blood of our Lord Jesus Christ para ito ay maging domain ng ating Panginoon, maging area ng Panginoon, mga kapatid, maging lugar ng ating Panginoon. Kaya put in mind na kapag ka ang ating mga puso ay lugar ng banal na Espiritu, of course, hindi maaaring maging marungis, maging madumi ang ating mga puso. Kailangan iyan po ay malinis, mga kapatid, dahil diyan nananahan ang banal na Espiritu. Kaya nga, sinasabi ni Pablo that we are the clean vessels ng ating Panginoon. And then third point, we're bought with a price to be His dwelling place. Diba ang sabi kanina, ang Espiritu na nananahan sa inyo, mga kapatid. At ang pagsabi po sa English, the Holy Spirit who lives within you. Kaya nananahan sa atin ang Espiritu Santo, mga kapatid. At again, even though na ang Holy Spirit ay itinulad sa kalapate, kasi ang kalapate, mga kapatid, kapag magulo ang nag-aalaga sa kanya, away ng away, ito po ay umaalis, mga kapatid. Subalit, ang Holy Spirit once na manahan siya sa ating puso, ay mananatili siyang nananahan rito kasi ito ang magiging tatak na tayo ay pagmamay-ari ng Diyos, mga kapatid. Yes, hindi po mali ang ating pakinig. Once na manahan sa atin ang Holy Spirit, hindi na po ito aalis. Mga kapatid, manapay, sometimes pagka nagkakamali tayo, nagkukulang tayo, nakwikwense natin ang Holy Spirit. Kaya nga sabi ni Pablo, di ba sa Ephesians, quench not the Holy Spirit. Huwag natin patayin ang ningas ng Espiritu Santo. Ang nawawala po ningas, pero naroon pa rin ang Espiritu Santo, mga kapatid. Kaya sabi doon, dagdag pa po ni Pablo, grieve not the Holy Spirit. Huwag natin pighatiin ang banal na Espiritu. Kaya mga kapatid, ulitin natin, ito po ay naging dwelling place ng Holy Spirit ang ating mga puso. Kaya dito po nananahan ang banal na Espiritu. Kaya kapag may Holy Spirit tayo, given na naroon ang fruit of the Holy Spirit, given na naandun ang gifts of the Holy Spirit,
given na naandun ang roles ng Holy Spirit, given na naandun na po ang power of the Holy Spirit, because the Holy Spirit ay nananahan sa ating puso because we became His dwelling place nung tayo ay binili sa malaking halaga ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Fourth point, we're bought with a price to be His secret place. Ito po ang sikreto na lugar ng ating Panginoon. At of course, the secret place ng Holy Spirit, mga kapatid, is also secret place, sagradong lugar, mga kapatid. Kasi alam nyo po, kapag kung saan nananahan ang Diyos, naroon ang kaluwalhatian ng Panginoon, where the glory of God ay naroon po ang pagiging sagrado nito. Have we recalled nung ang Panginoon ay nasa burning bush? Sabi niya po kay Moses, tanggalin mo ang iyong sandalyas sapagkat ang lugar na iyong kinatatayuan ay lugar na banal. Kaya mga kapatid, kung ang ating puso ay ito po ay lugar na ng Holy Spirit, ito po ay sagrado. At of course, bilang sagrado, mga kapatid, dapat hindi natin ito binabahiran ng dungis. Hindi natin ito binabahiran ng karumihan. Hindi natin ito binabahiran ng ano paman na hindi nakalulugod sa Diyos. Kaya nga, di ba, ang sabi ni Pablo, honor God with your body. Because our body is the sanctuary of the Holy Spirit, and our body, brethren in Christ, is the secret place and sacred place of the Holy Spirit. Kaya mga kapatid, if we understand this message, brethren in Christ, at hindi na tayo ang nagmamay-ari ng ating mga sarili, then we will be careful of making decisions regarding sa ating mga sarili. And of course, brethren in Christ, we will avoid doing things that are against the Holy Spirit because our hearts ay sagradong lugar ng banal na Espiritu. To sum up of our today's message, which entitled, We Are the Sanctuary of the Holy Spirit, and our today's promises, we acronym the word ODS, ODDS, and these are the description why we were bought with the precious blood of our Lord Jesus Christ. First point, we're bought with a price to be His own place. Second point, we're bought with a price to be His domain place. Third point, we're bought with a price to be His dwelling place. And fourth point, last point, we're bought with a price to be His secret place or secret place, brethren in Christ. And these are the acronym of the word ODS, own place, domain place, dwelling place, secret place, or secret place, brethren in Christ. Kaya ngayon, mga kapatid, na binili tayo ng malaking halaga, walang iba kundi ang dugo ng ating Panginoon, ang Diyos ang may karapatan sa ating mga buhay. At of course, dahil binili tayo, nananahan sa atin ang banal na Espiritu na siyang tanda na tayo ay pagmamay-ari ng Diyos because we owned by God, brethren in Christ. No one can harm us, no one can touch us kasi ang Diyos na ang nagmamay-ari ng ating mga buhay. To sum up, our today's grace, dahil sa biyaya ay binili tayo sa halaga ng kaniyang dugo upang gawing tahanan at sanktuaryo ng banal na Espiritu. Let me repeat, dahil sa biyaya ay binili tayo sa halaga ng kanyang dugo upang gawing tahanan at sanktuaryo ng banal na Espiritu. To God be all the glory. Let us pray. Heavenly Father, we just thank you for your goodness, for your greatness, and for your grace. Thank you for your protection because you've covered us with your precious blood.
Thank you, Jesus, because every time we wake up, ay naroon ang kalakasan, ang kalusugan na biyaya mo sa amin, malayo sa mga sakit at karamdaman, malayo sa mga disgrasya at kapahamakan, malayo sa mga mabibigat na pagsubok at problema, malayo sa mga lalang at gawa ng kaaway. Thank you also, God, for your provision dahil kami na yung mga anak ay hindi po ninyo kami pinagkukulang sa araw-araw. Truly that your grace is sufficient and more than enough for us. Thank you din po, Panginoon, dahil sa bawat araw may panibagong biyaya kayong laan at panibagong pagpapala kayong laan. That's why today is our receiving day and we are expecting that we will receive all the blessings that you have prepared for us today. Salamat din, Panginoon, dahil pinagpala mo na ang buong aspeto ng aming buhay. You blessed us spiritually, intellectually, emotionally, physically, materially, and financially. And thank you, Jesus, for making us vessel and channel of blessings. At dahil ang dahilan kung bakit po ninyo kami pinagpapalang lagi ay upang kami ay maging pagpapala sa marami. Kaya sa araw na ito, minsan pa kami magiging pagpapala sa aming pamilya, magiging pagpapala sa aming iglesia, magiging pagpapala sa aming komunidad, magiging pagpapala sa aming negosyong pinangangasiwaan at magiging pagpapala sa kumpanya na amin pong pinagtratrabahuan. Salamat din sa aming mga kapatid, kaibigan, kapanampalataya na mayroon pong mga prayers. Father, you promised na anuman ang aming hingin sa iyong pangalan, sa pangalan ni Jesus, ay inyo pong ipagkakaloob sa amin. That's why, Lord, we ask to the Father in your name na kung may nangangailangan ng kaligtasan, mangyari sa kanilang kaligtasan. Kung may nangangailangan ng kagalingan, mangyari sa kanilang kagalingan. Kung may nangangailangan ng kalakasan, mangyari sa kanilang kalakasan. Kung may nangangailangan ng katugunan, mangyari sa kanila ang katugunan. At ano paman ang kanilang mga prayer, God, you know our heart's desires. At ikaw po ang patuloy na mag-grant ng lahat ng aming pangangailangan. Wala kang anak na ipapahiya, Panginoon. Lahat ng aming hiniling ay inyo pong ipagkakaloob sa amin. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. At truly, now that we have been bought with your precious blood, hindi na po kami ang nagmamay-ari ng aming mga sarili, kundi ikaw, O Diyos, at pinanahan mo ang banal na Espiritu na siyang tanda na kami ay sa iyo at ikaw ay sa amin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. And this we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen.